Isang magandang araw sa lahat. Ako si Mylene at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Tahimik lang talaga akong tao, DJ. Hindi ako sanay sa atensyon. Isang simpleng dalaga sa isang baryo kung saan kilala mo lahat ng kapitbahay mo, pati pangalan ng alagang aso ng katabi mong bahay. Ako yung tipo ng babae na laging maaga sa simbahan, laging tumutulong sa kusina kapag may handaan, at laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Panganay, ako sa 2 magkapatid. Ako si Mylene, at ang bunso kong kapatid ay si Adrian. 6 na taon ang pagitan namin, at mula't mula, ako na ang tagapagtanggol niya. Ako na rin ang tagalaba, tagabantay, tagabigay ng baon. Madalas, sinasabi ni Mama na ako ang dahilan kung bakit naging maayos ang pagpapalaki sa kanya. Pero kahit ako ang ate, madalas si Adrian ang bida. Mas palakaibigan siya. Mas magaling sa sports. Mas madaling lapitan ng tao. Laging sinasabi ng mga kamag-anak namin na, "Swerte kayo at may Adrian." Kayo! Nakangiti lang ako palagi kapag sinasabi nila yon. Pero sa loob-loob ko, may kirot. Kasi habang pinupuri siya, ako naman natututo ng magtago sa anino niya. Sa eskwela, ako yung laging top sa klase, pero hindi pinapansin. Samantalang si Adrian, isang maliit na award lang sa barangay basketball, buong pamilya nagse-celebrate. Hindi ako nagselos. O siguro, hindi ko lang inamin sa sarili ko noon. Si Trina lang ang nakakaintindi sa akin. Siya ang matalik kong kaibigan mula grade school. Siya ang dahilan kung bakit minsan sumasaya rin ako. Siya yung nagyayaya sa akin sa labas. Nagtutulak na suotin ko minsan ang pulang lipstick niya at nagtuturo kung paano ngumiti sa crush. At speaking of crush, noong high school, may 5 lalaki sa baryo namin na palaging magkakasama. Paulo, Renz, Mark, Jello, at Adrian. Barkadahan, laging nasa kalsada, laging maingay. Hindi ko sila pinapansin masyado noon. Para sa akin, pare-pareho lang sila. Mga tipikal na binatang walang ibang inatupag, kundi ang motor, alak, at babae. Pero sa totoo lang, minsan napapatingin ako. Si Paulo, matangkad at madalas magpakita ng ngiti, na parang may alam na ikaw lang ang hindi nakakaintindi. Si Renz, yung tahimik pero may bagsik sa mga mata. Si Mark laging patawa. Si Jello, yung parang kuya ng grupo. At si Adrian, bunso sa kanila. Pero sa paningin ko, siya rin ang pinakapanganib. Bilang ate niya, kabisado ko ang kilos niya. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga tingin siya na hindi para sa isang kapatid. Hindi ko na sana papansinin. Pero minsan habang naghuhugas ako ng pinggan, bigla siyang tumayo sa likod ko. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang titig niya sa batok ko. Minsan, kapag nakauwi siya mula sa inuman, dumiretso siya sa kwarto ko at tinititigan lang ako habang natutulog. Akala ko noon guni-guni lang. O baka naman nag-aalala lang siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, parang hindi na tama. Hindi ko na sinabi kay Mama. Hindi rin kay Trina. Kasi baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Baka ako lang ang mali. Kasi kahit anong ingay ng paligid, ako pa rin si Mylene. Ang tahimik, ang responsable, ang matino. Pero may mga bagay pala na hindi mo makokontrol, kahit gaano ka kaingat.
kahit gaano ka kabait. Kasi kahit ako, hindi ko alam na ang mga taong madalas mong makasabay sa kalsada, mga binatang minsan mo lang titigan, ay magpapabago sa buhay mo. At hindi ko rin alam na ang kapatid kong si Adrian, na minsang sinumpaan kong poprotektahan ko habang buhay, ay siya palang magpaparamdam sa akin kung paano wasakin ang isang tahimik na simula. At dito nagsimula ang kwento ko. Isang tahimik na dalaga sa isang tahimik na baryo na hindi kailanman naging ligtas. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aayos ng mga labada ni Mama, biglang tumawag si Trina. Wala pang hello, agad na ang bungad niya. Punta tayo sa piyesta sa kabilang baryo. Please naman, Mylene. Minsan lang to. Nagkibit balikat lang ako, pero sa loob-loob ko, parang may maliit na apoy na nabuhay. Ilang taon na rin akong hindi lumalabas. Ilang taon na akong hindi nag-aayos ng sarili, hindi sumasayaw, hindi tumatawa ng buong buo. Lagi na lang ako ang naiwan sa bahay. Ako ang laging ate muna, ako na lang ulit. Sabi ni Trina, wala naman daw masama. Para lang sumaya. Para lang makahinga ka kahit konti. At totoo naman, parang ang sikip ng mundong ginagalawan ko. Laging may responsibilidad, laging may inaasahan. Pero paano naman ako? Kailan ko mararanasang maging ako? Kaya that night, sa unang pagkakataon, pumayag ako. Isinuot ko ang luma kong bestidang puti, yung minsang sinuot ko sa binyag ni tita. Simple lang, pero bumagay sa balat kong morena. Nilagyan ko ng kaunting pulbo ang pisngi. Sinuklay ng buo ang buhok ko at naglagay ng lip balm na bigay pa ni Trina months ago. Pagdating namin sa baryo, punong-puno ng ilaw ang paligid. Maingay ang mga tao, pero sa gitna ng ingay, may kakaibang saya akong naramdaman. Para akong bumalik sa pagkadalaga. Para akong hindi ang Mylene na laging tahimik sa bahay. May banda sa may stage, may mga stalls ng pagkain, at may sayawan sa gitna ng plaza, at naroon sila. Paulo, Renz, Mark, Jello, at si Adrian. Lahat sila naka-shirt at pantalon, pawisan pero parang mas gumwapo sa ilaw ng gabi. Naglalaro sila ng basagan ng palayok, tumatawa, nagyayabangan. Sa unang pagkakataon, hindi ako lumingon palayo. Pinanood ko sila. Pinanood ko si Paulo habang hinahampas ang palayok na nakapiring. Si Renz habang umiinom ng malamig na soft drinks, pawis na pawis ang leeg. Si Mark habang sumasayaw ng nakakatawa. Si Jello habang pinapanood ang lahat, parang laging nagmamasid, at si Adrian. Napansin niya akong nandoon. Sa layo, nagtagpo ang mga mata namin. At sa titig niyang, yon, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Parang may lamig na dumaan sa batok ko. Parang nakuryente ako. Lumapit, si Paulo at Mark kay Trina nagyaya sa dance floor. Niyaya rin ako ni Renz. Umiling ako nung una, pero napilit din ako. Hindi ako marunong sumayaw, pero hindi rin ako lasing para magpakatanga. Tumawa lang si Renz. Relax lang, sundan mo lang yung beat. Dumikit siya ng konti. Mainit ang palad niyang nakaalalay sa balakang ko. Malalim ang boses niya habang ibinubulong, sayaw lang, huwag kang matakot. Dahan-dahan akong gumalaw, pakonti-konti, hanggang sa parang nawawala na ang kaba. Naramdaman ko ang katawan niyang malapit sa akin, ang bigat ng titig niya, at ang amoy ng kanyang pabango na may halong pawis. Ang daming tao, pero parang kami lang ang nandoon. Parang ang tibok ng puso ko ay sinasayaw na rin ang katawan ko. Nakita kong muli si Adrian sa di kalayuan. Nakatingin siya. Hindi siya ngumingiti. Parang may kinikimkim. Parang hindi niya gusto ang nakikita niya.
At mas lalo kong ginusto na manatili sa dance floor. Mas lalo kong ginusto na maramdaman na babae ako. Hindi lang ate, hindi lang tagabantay, kundi isang babaeng pinipiling kilalanin at lapitan. Sa gabing, yon, natikman ko ang kalayaan. Hindi pa man buong buo, pero sapat para ipaalala sa akin na may ibang mundo sa labas ng 4 na sulok ng bahay. At hindi ko alam na sa simpleng paanyayang yon, magsisimula ang pagkabuhay ng isang damdaming matagal nang natutulog sa loob ko. Damdaming hindi ko inaakalang magpapagulat. Masaya ang gabi. Parang lahat ng kulay ng mundo ay nandun. May ilaw, may tawanan, may musika. Lahat ng bagay na hindi ko madalas maramdaman, biglang naging abot kamay. Sinuot ko ang pulang bestida na minsang binigay ni Trina at ngayon ko lang isinusuot. Hindi ko alam kung anong meron sa gabing yon, pero pakiramdam ko, parang hindi ako si Mylene. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mga mata ng mga tao. Hindi yung titig na may panghusga, kundi yung parang kinikilala ako. Parang nakikita nila ako, hindi bilang tagabantay ng bahay o panganay na laging seryoso, kundi bilang babae. Lalo na nang lumapit si Paulo at hinawakan ang kamay ko. Hila ako papunta sa gitna ng sayawan. Sumayaw ka, Mylene. Sa wakas. Natawa ako. Tumawa ako. Una sa mahabang panahon. Dumikit siya sa likod ko. Mainit ang katawan niya. Damang-dama ko kahit may tela pa sa pagitan namin. Kumakaskas ang hininga niya sa batok ko habang sumasayaw. Kami sa saliw ng mabagal na tugtog. Hindi kami nag-uusap, pero parang may sinasabi ang mga kilos niya. Parang sinasambit ng katawan niya ang mga salitang hindi niya masabi. Ilang ulit ko ring naramdaman ang palad niya na sumasayad sa bewang ko. Ang pagdiin ng dibdib niya sa likod ko habang umiikot kami sa masikip na dance floor. Ramdam ko ang init at hindi ko maitangging parang hinahanap-hanap ko na rin. Tumingin ako sa paligid. Nandoon si Renz. Nakangiti habang pinagmamasdan ako. Si Mark na nakikipagsayawan kay Trina. At si Jello na tila may hinihintay. Pero ang mga mata ko, hindi maiwasang hanapin siya. Si Adrian. Nandoon siya. Malapit sa poste ng ilaw. Nakapamewang, nakatitig sa akin. Hindi siya ngumiti. Hindi siya lumapit. Pero ang tingin niya, mabigat. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Naramdaman kong kailangan kong umihi. Kaya nagpaalam ako kay Trina at dumiretso sa likod ng court kung saan madalas ang mga temporaryong palikuran. Madilim, tahimik, may iilang taong dumaraan, pero karamihan nasa gitna ng sayawan. Habang papalapit ako sa sulok, may narinig akong bulungan. May mga aninong gumagalaw sa eskinita. Huminto ako. Napahawak ako sa dibdib ko, parang may kumabog. At doon ko sila nakita. Sina Paulo, Renz, Mark, Helo, at si Adrian. Nasa gitna sila ng makipot na daan. Parang may inaabangan o may pinaplano. Hindi sila nagbibiro. Hindi sila nagtatawanan gaya kanina. Tahimik sila. Malalim ang mga tingin. Hindi ko alam kung makikita nila ako kaya nanatili akong nakatago sa likod ng haligi. Alam mo bang hindi siya basta babae lang? Narinig kong sabi ni Paulo. Hindi nga. Sagot ni Mark. Kahit tahimik, may kung anong init sa katawan ni Mylene. Baka ngayong gabi. Pwede na. Bulong ni Renz sabay tawa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang may dumaan na lamig sa katawan ko. Parang may pumasok na takot at hiya. Pero higit sa lahat, galit. At si Adrian, tahimik lang. Pero ang sagot niya ang bumiyak sa gabi. Walang gagalaw sa kanya. Kundi ako. Parang tumigil ang paligid. Ang tibok ng puso ko biglang bumilis, pero nanlamig ang mga palad ko. Hindi ako makagalaw.
Hindi ko alam kung lalapit ako o lalayo. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako ligtas sa mundong akala ko'y tahimik. At sa gabing iyon, nagsimula ang sayawan. Hindi lang ng katawan, kundi ng damdamin, ng tukso, at ng mga lihim na matagal nang tinatago sa dilim. Akala ko, maaalala ko ang gabing iyon bilang una kong sayaw sa entablado ng liwanag. Pero mas malakas palang sumulat ng alaala ang kadiliman. Pababa na ako ng court. Pigil ang ihi, medyo hilo na sa dami ng tawanan at ingay. Sabi ko sa sarili ko, babalik din ako agad. Huwag ka nang matagal. Kaya't sa likod ako dumaan, doon sa eskinita, kung saan nakatambak ang mga sirang monoblock, may trapal na nakasabit, at walang ilaw, kundi ang mahinang sinag ng buwan. Tahimik, hanggang sa may narinig akong boses, mahinang tawa. Mga aninong gumagalaw at sa gitna nila, ako. Uy, Mylene! Sabay ngiti ni Paolo. Nakasuot pa rin siya ng checkered na polo na may bahid na ng beer. Ganda mo ngayon, bulong ni Mark habang hawak ang bote. Napansin kong nakasara na ang likod. Wala nang makakakita. Wala nang makakarinig. Parang may malamig na dumaan sa batok ko. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Renz habang unti-unting lumalapit. Ikaw ang handa ngayong gabi. Tumawa sila. Pero hindi yung tawang masaya. Iba, parang may laman. Parang may kasunduan silang alam ko lang ngayon. Paatras ako. Pero ang mga upuan at trapal, parang mga pader na hindi ko malampasan. Naramdaman ko na lang ang lakas ng braso ni Jello sa balikat ko. Mabilis, malakas, tulak, hila. At sa gitna ng lahat ng yon, may boses akong inaasahan ko sanang kakampi. Huwag kang mag-alala, ate, bulong ni Adrian habang lumalapit. Matagal ko nang hinihintay to. Tumigil ang paghinga ko. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa sakit. Pero sa sandaling yon, mas masakit ang pagkakatuklas kaysa sa kung anong hapdi sa balat ko. Lagi ikaw ang bida, ate. Laging ikaw ang mahal ni Mama. Ngayon, ako naman. Nakangiti siya. Hindi yung batang kapatid na kasama ko lumaki. Iba na siya. Parang may halimaw sa loob ng kapatid kong minahal ko ng buong buo. Ginawa mo ba ato? Tanong ko, halos hindi marinig ng sarili ko ang boses ko. Tumawa siya. Hindi ko lang ginawa. Pinlano ko. Gusto kong sumigaw pero walang tunog. Gusto kong tumakbo pero ang bigat ng mga paa ko. Ang mga kamay nila, mabibigat, marurumi, mararahas. Wala akong ibang maramdaman kundi ang pagkapira-piraso ko. Hindi lang katawan ko ang pinaghati-hatian nila. Pati kaluluwa ko, para bang sinaksak, ng paulit-ulit, walang awa, walang hinto, walang pagsisisi. At si Adrian, siya ang tumapos. Hindi para iligtas ako, kundi para siguruhing wala nang matitira sa akin. Pagkatapos nun, iniwan nila ako roon. Nakadapa, duguan, at basag. Sa semento ng piyesta, kung saan ang mga tao'y nagsasaya, habang ako'y binuwag sa likod ng katahimikan, nagsimulang umambon. At sa bawat patak ng ulan, ramdam ko ang malamig na paalala. Minsan, hindi estranghero ang sisira sa'yo. Minsan, sarili mong dugo ang sasaksak sa likod mo. At doon, sa madilim na sulok ng isang masayang gabi, tahimik. Yun ang pinakaunang bagay na bumalot sa akin matapos ang gabing yon. Hindi iyak, hindi galit, kundi katahimikan. Isang uri ng katahimikang parang kumot na mabigat. Hindi mo basta-basta maiangat. Umaga na nang umuwi ako, dahan-dahang pumasok sa bahay na para bang wala akong dugong nanuyo sa hita. Walang luhang natira sa mata. Walang tinig. Sa kwarto ko, tumitig lang ako sa kisame. Sa buong araw na yon,
Hindi ko na maalala kung huminga ba ako ng malalim o kumain man lang. Para akong katawan na wala ng laman. Isang aninong gumagalaw sa loob ng sariling tahanan. Hindi ko makuhang tumingin sa salamin. Tuwing nadadaanan ko ang refleksyon ko, parang may nagbubulong sa loob ng isip ko. Hindi ikaw yan. Hindi na ikaw yan. Si Mama, nasa kama lang. Mahina. Ubo ng ubo. Hindi ko siya masabihan. Paano ko maibubulong ang isang bagay na ni ako mismo? Hindi ko pa kayang tanggapin? Si Papa, matagal nang wala. Hindi ko na rin maalala ang huling yakap niya. Siguro kung andito siya, baka iba ang nangyari. Baka may pumigil. At si Adrian, tangina. Nagising akong siya pa ang unang bumungad sa sala. Hawak ang kape, parang wala lang. Parang walang gabi ng impyerno. Walang krimeng ginawa. Binigyan pa ako ng ngiti. Good morning, ate. Gusto kong sumuka. Araw-araw, nagpatuloy ang mundo sa paligid ko. Pero ako, naiwan sa gabing yun. Paulit-ulit, na bumabalik sa isip ko ang mga kamay nila, ang halakhak niya, ang sakit sa dibdib ko na hindi kayang alisin ng kahit ilang paligo. Hindi ako makalabas, hindi makakain. Kahit si Trina, na siyang palagi kong sandalan, hindi ko masabihan. Paano mo ikukwento ang ganong klaseng bangungot kung ni ikaw mismo hindi pa naniniwala na totoo? Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya ang bigat. Kinuha ko ang lumang notebook ko sa ilalim ng kama, yung ginagamit ko pa nung high school. Bukas na bukas pa rin ang mga pahina, parang hinihintay akong magsimula ulit. Nagsulat ako, hindi pa buo, hindi pa malinaw. Pero nagsimula akong ilabas ang lahat, bawat hapdi, bawat tanong, bawat galit. At sa gitna ng sulat, sa isang linya, sa wakas na ibulong ko rin sa sarili ko, biktima ako. Hindi ko ito kasalanan. Hindi ako ang pumili na lapastanganin. Hindi ako ang nag-anyaya. Hindi ako ang masama. Ako ang sinaktan. At sa unang pagkakataon mula nung gabi ng piyesta, umiyak ako. Tahimik, pero totoo. Umiiyak ako hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa wakas, inaamin ko na ang totoo. May nangyaring mali. At hindi ako ang may habang patuloy kong sinusulat ang kwento ko. Isa-isa kong binabalikan ang mga detalye. Mga simpleng bagay na noong una, hindi ko pinansin. Ang mga kilos ni Adrian na dati ay hindi ko inisip ng malalim. Pero ngayon, parang mga piraso ng puzzle na nagsisimulang magkasya. Noong mga bata pa kami, wala akong nakitang kakaiba sa mga tanong niya. Laging gusto niyang malaman kung nasaan ako, kung anong ginagawa ko. Minsan pinipilit niyang tumambay sa kwarto ko. Hindi para makipagkwentuhan, kundi para lang makapansin. Madalas rin akong marinig na nagsusumbong kay Mama. Bakit si Mylene lagi ang napupuri? Ba't hindi ako? Tapos, galit siya. Galit na parang may tinatagong alaga na siyang sanhi ng lahat ng ito. Naisip ko, hindi lang pala sa akin, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Naroroon ang inggit ni Adrian. Sa school siya yung laging naghahanap ng dahilan para makilala, para mapansin. Sa bahay, lagi niyang isinusumpa na may mali sa mga desisyon ni Mama at Papa. Palagi siyang nagnanais na magkaroon ng atensyon. At ang atensyon na yon, para sa kanya, ako ang hadlang. Minsan, napapansin ko siyang naninilip. Pagtatago sa likod ng pader, titingin lang mula sa bintana. Nagulat ako nung isang araw. Nakita ko siyang nagmamasid sa akin habang abala ako sa paghuhugas ng pinggan. Hindi ko siya tinanong. Pero sa tingin ko, alam na niya. Alam niyang may nangyari. Hindi siya tanga. Habang sinusulat ko ang lahat ng to,
May isang pangalan na hindi ko maiwasang maisip. Si Jello. Si Jello na kilala ko mula pa nung bata kami. Laging kasama sa barkadahan nila. Pero may mga pagkakataong mapapansin mong may alinlangan siya. Lagi siyang may mga tanong. Mga sulyap na tila hindi maipaliwanag. At minsan, hindi siya makatingin sa akin ng matagal. Isang araw nagpunta siya sa bahay. Hindi ko alam kung anong dala niyang emosyon, pero nung makita ko siya, hindi ko inasahan ang makikita ko. Si Jello, luhaan. Ang mga mata niya, puno ng panghihinayang at guilt. "Mylene," ang sabi niya, habang pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. "Pasensya na. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Akala ko joke lang. Wala akong alam na ganun pala. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko." Nakita ko sa mga mata niya ang sakit. Isang klase ng pagsisisi na hindi madaling maipaliwanag. Parang may mga bagay siyang hindi alam. Mga kilos na hindi niya nakita at isang pangyayaring nangyari nang hindi niya inaasahan. "Ano ang ibig mong sabihin, Jello?" tanong ko. Mabilis niyang itinago ang kanyang mukha, parang ayaw niyang magtapat. Pero nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ko alam na totoo. Kung alam ko lang, sana hindi ko pinayagan. Hindi ko alam na ganun siya kalupit. Para akong tinamaan ng kidlat. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ang sinabi ni Jello. Ang mga alingaw-ngaw sa aking isipan. Mga detalye na hanggang ngayon ay parang mga alon na hindi tumitigil sa paglalim ng aking pag-iisip. Sa lahat ng nangyari, may mga tao pa palang nagdadala ng pagdududa, may mga hindi naniniwala, may mga hindi sumuporta. Si Jello, hindi alam na may nangyaring ganun. Isang araw lang at bigla siyang bumisita sa buhay ko para ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Hindi ko siya masisi. Sabi nga niya, akala niya joke lang. Wala siyang ideya na ang mundong tinatahak ko ay isang bangungot na hindi ko kayang iwasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga liwanag na nagsisimulang magtago sa dilim ng aking kaisipan. Si Jello, si Trina. Lahat sila. Hindi ko alam kung paano magpatawad o kung may dahilan pa upang magpatuloy. Ngunit siguro sa mga liwanag na ito may pag-asa. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, may isang tao na nagbigay liwanag kay Mylene. Si Jello, isang dating kasamahan sa grupo, ang nagbigay ng buong larawan ng nangyari. Hindi lang isang insidente ng hindi pagkakaintindihan, kundi isang pagpaplano, isang pagnanasa ng mga taong hindi niya inaasahan. Si Adrian, ang sariling kapatid, ang nag-organisa ng inuman. Iniisip nila na ito ay magiging isang simpleng biro, ngunit hindi nila alam na may mga lihim na itinatago. Si Jello, puno ng guilt at remorse, ang naglakas loob na ibunyag ang katotohanan. Sa mga salita niya, ang lahat ay nagiging malinaw. Hindi lang pala isang bagay ng pagkakataon, kundi isang malupit na plano ng sinuman. Ang masakit na bahagi. Si Adrian ang kumuha ng video at sa halip na protektahan siya bilang kapatid, ibinenta pa niya ang kanyang dignidad sa mga tao na hindi siya tinutulungan. Habang naririnig ang mga salita ni Jello, hindi na kayang itago ni Mylene ang sakit. Isang tanong ang bumulusok sa kanyang isip. Paano ko makakayanan ito? Si Adrian, ang mismong taong minsang nagmamahal sa kanya, ang nagdulot ng pinakamatinding sugat. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang dahan-dahan niyang nilulusaw ang lahat ng natutunan niyang tungkol sa pamilya. Ngunit sa kabila ng galit, nagsimulang magbukas ang mga mata ni Mylene sa mga posibilidad. Hindi ito ang katapusan. Hindi siya pababayaan ng mga taong mahalaga sa kanya.
at hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga sumira sa kanya. Sa isang sandali ng katahimikan, nagsimula siyang magbalik loob sa kanyang lakas at natutunan ang pinakamahalagang aral. Ako pa rin ang may kontrol sa aking buhay. Isang bagong simula ang nagsimula para kay Mylene. Siya ang magdidikta ng kanyang landas at hindi siya magpapadala sa pagnanasa ng iba na sirain siya. Ang galit ay magiging lakas at sa tulong ng mga taong nagmamahal sa kanya, magsisimula siyang muling bumangon. Muling nagsulat si Mylene. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay may bagong sigla, bagong tapang. Ang sakit na kanyang naranasan ay wala pang kasing bigat, ngunit ngayon, sa bawat salita, naramdaman niyang muling nabubuhay ang kanyang lakas. Hindi niya hahayaang maging alipin ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, muling nagkaroon ng lakas si Mylene na magsalita. Nagtungo siya sa barangay, dumaan sa mga tamang proseso, at nagpirma ng isang report. Bawat hakbang ay masakit, ngunit may hangarin siyang ipakita sa sarili at sa iba na hindi siya titigil hanggang sa makamit ang hustisya kahit na ang daan ay mahirap at puno ng pagsubok. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang tinig na kanyang tinig. Walang humarang sa kanya. At kahit na walang kasiguraduhan sa resulta, hindi na siya natatakot. Ang mga magulang, mga kaibigan, at ang mga kababaihan na nagdaan sa katulad na karanasan, lahat ng ito ay naging bahagi ng lakas na ipinakita ni Mylene. Ang pagpapahayag ng kanyang saloobin ay nagsilbing isang pag-aalsa sa mga puwersa ng kasamaan at nagbigay liwanag sa madilim na daan. Sa huling bahagi ng sulat, nagbigay siya ng mensahe sa mga kababaihang katulad niya, mga kababaihan na nananahimik sa ilalim ng mga sugat at ang mga nagnanais ng bagong simula. Kung binasag ka nila, pwede kang buuin. Kung sinira nila, pwede kang itayo. Hindi ka basura, isa kang babae, at hindi nila kayang tapusin ang istorya mo. Bawat titik ng kanyang sulat ay puno ng lakas, ng pagpapatawad, at ng paninindigan. Si Mylene ay hindi lamang lumaban para sa kanyang sarili. Lumaban siya para sa mga kababaihan, para sa bawat isa na natatakot na maglakad ng matuwid. Pinilit niyang patunayan na ang mga sugat na dulot ng kasamaan ay hindi kailanman magiging daan para tuluyan silang malupig. At sa kanyang mga mata, kahit ang pinakamadilim na gabi ay may katapusan at ang bagong araw ay magdadala. Mga kasirin, salamat sa pakikinig at pagsama sa kwentong ito. Naway magsilbing lakas at inspirasyon sa bawat isa sa atin ang mga mensaheng ipinaabot. Laging tandaan, sa kabila ng lahat ng pagsubok, may liwanag na naghihintay. Hanggang sa muli.